hindi nagkakalayo sa katunayan na ay magkakalapit lamang ito po mga lugar sa bansa, subalit hindi pantay ito po mga sahod ng atin po mga manggagawa. Sa naging pagdinig kahapon ng Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ay isinulong ng natura po opisyal yung uniform minimum wage sa buong bansa po natin. Kasi totoo nga din naman, ito na yung sinasabi po nating kaya't mayat maya, andyan po yung rant na ito po mga kapwa manggagawa po natin na swertihan na lamang kung sa mga pribado po mga kumpanya and even sa mga ordinaryo lamang po na mga manggagawa po natin talagang nariyan po yung satisfaction pagdating po sa compensation or salary wise na tinatawag po natin. Swerte po ninyo, sana all, 'di ba? Yung mga ganyan na lang yung naririnig po natin. Kaya nga lalo pa po ngayong tumitindi ito po panawagan ng atin po mga kapwa manggagawa sa iba't ibang panig ng atin po bansa. Kasi andun na po yung pakiramdam po nila, it's so unfair, 'di ba? Dahil nga nakikita at lantad naman na po ngayon ito pong kahirapan ng buhay na nararanasan sa kahit na saan man pong anggulo at ganap dito po sa atin. Yun nga lang, alam nyo, nakakalungkot yung sinasabi nga ng mga kapwa manggagawa po natin na yes, may trabaho ka nga, pero nairaraos lang, 'di ba? O kaya panandalian lang, tamang daan lang, after a month, after po ng isang cut-off, mga kabombo, wala na naman, 'di ba? So, kumbaga, kinakailangan na lamang din po natin ng extra racket, extra income, 'di ba? And hindi pa rin po maalis eto po pagkwestiyon ng ilan po mga sektor ng manggagawa na bakit hindi po kasi magawang pantayin eto pong pagpapasahod. Let's say for example, ang pinapaboran sa mga malalaking probinsya, sa mga malalaking rehiyon or syudad, mga kabombo, inuuna, 'di ba? Tapos tenga na lamang po doon hanggang sa napag-iiwanan na lamang eto po ilang mga lugar. Kaya nga hangad po nila na sana'y magkaroon po ng uniform minimum wage sa buong bansa po natin. Wag lang piliin, 'di ba? Kasi pare-parehas naman po tayong talagang kumakapit lamang sa atin po buwan ng sahod. Swerte na lamang po natin kung kokonti lamang eto po maibabawas, 'di ba? Dito po sa monthly salary po natin, yung ilan nga kahit nga konti or mababa na lamang eto po sinasahod po nila, parang talagang mairaos lamang po nila, lalo po yung mga pamilyadong tao. At dahil na din po sa sobrang mahal na eto po mga bilihin po natin, yung 10,000 na kinikita na ito po mga nasa pribadong kumpanya or ordinaryo po manggagawa, napakabilis na lamang mawala po yan. Kaya't nararapat lamang na parehas ito pong sahod ng mga manggagawa dahil pare-pareho lamang din po sila na napapagod. Kahit pa ngayong mga kontraktual lamang din po sana, 'di ba? Kasi ang masaklap at masakit, aminin man po natin o hindi, nag-i-exist pa rin po kasi dito po sa atin pong bansa, mga kabombo, 'di ba? Yung ating pong may discrimination din pagdating po sa mga manggagawa po natin. Kung sinong malakas, di malakas din ang kitaan. Kung sino po yung mababa or hindi po ganun pansinin, sila po ito pong napag-iiwanan. Kaya nga yung ilan, napipilitan na lang lumisan ng atin pong bansa dahil nga kahit man po yung mga nagsipagtapos sa mga kilalang universidad, matataas, ito po mga napag-aralan na natapos po nilang mga kurso, pero alam niyo yun, baliwala na lamang, 'di ba? Andun po yung kalungkutan and disappointment na ito po mga ganito po klase po ganap. Kasi graduate ka man o hindi, nasa 2-year course ka lang or vocational course ka lang, wala pantay-pantay po tayo pagdating po sa mga ganito po kalakaran. Narito pakinggan at panoorin po ninyo, mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando. Ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho.
Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yun. Yes po. Meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa. Mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung paano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensan ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso, samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa? Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod.